Nasa ating po ninyo at ating makasama sa talakayan po. Pag-usapan nga natin itong mga presyo ng bilihin, inflation na talaga namang parang hindi natin mawari kung saan tayo dadalhin po nito. Executive Director po ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga po sa inyo at Happy New Year. Magandang umaga. Happy New Year din. Masyado bang late ba? Marami. Nag-iisip ako ng magandang bati. Alam, batiin kita ng Happy Valentine's. Okay lang. Seeking. Pero mas seeking. Anyway, Sir Sunny, may mga nagsasabi na parang mas mataas pa nga dapat ang December o baka maaaring lumabas ngayong January dahil na rin sa talagang kahit saan ka tumingin ngayon, lahat ng iyong mga kinakailangan bilhin na may pagtaas Sir Sunny. Oo nga alam nyo, mula nung nakarang taon, ila-announce naman yung gobyerno na nagpuno naman ng komite, hinaharap naman, ginagawa lahat para sa mahinto pagtaas ng presyo ng bilihin. Tama. Pero bagamat bumagal naman ng konti, pero tumataas pa rin So sa amin, ang pinapakita lang yan, kulang pa rin talaga yung hakbangin ng pamahalaan para kontrolin ng presyo ng bilihin. Pero sa amin kasi gusto namin paghiwalay kasi yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Now, of course, okay naman na bumabagal ng kaunting inflation, 2.9% na lang kumpara sa halos 6% noong 2023. Pero bahagi lang kasi yan Kasi kahit na mas bagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil mababang inflation, kung kulang pa rin ang kita mo, hindi naman tumataas ang sahod mo, mabigat pa rin yun At sa amin, mas kailangan harapin ng pamahalaan kaya hindi maganda itong mga kaganapan na binawasan ng budget para sa ayuda, binawasan ng budget sa agrikultura, binakaambang pagtaas nga sa contribution ng SSS. Medyo maraming pa kailangan harapin hindi dapat maging kampante yung pamahalaan. Hindi ko lang alam kung ano pwede natin gawin. Meron na tayong batas kung pag-uusapan na yung mataas na presyo ng bilihin. Yung presyo na talaga namang hindi mo malaman ba't ganyan ang presyo. Pati mga imported na binaba na nga ang tariff pero ang presyo nila sa pamilya mahal pa rin. Hindi na natin alam saan tayo tutungo nito. Pero parang wala yata ang pangil tayo nakikita para maiparating ating mensahe na hindi niyo dapat sinosobrahan ang inyong presyo ng bilihin? Kasi dyan, ang pinaka-problema talaga ngayon, pinaka-mabigat ethics sa ordinary Pilipino yung presyo ng pagkain Tama. Ngayon, hindi bababa ang presyo ng pagkain kung hindi bibigyan ng suporta ng pamahalaan yung agrikultura. Kaya sa amin, napaka-basic yun at nakakapagtaka talaga na sa lahat ng sinabing mga gagawin ng gobyerno, lahat ng pwede niya gawin, kung babagsak, ipapababa na yung bigay ng suporta sa agrikultura, sa irigasyon halimbawa dito sa 2025, para mapasok yung kanilang pork barrel projects, ang pinapakita nun, hindi sila sincero sa pagharap ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi hindi mahulog mula sa langit ang murang pagkain Kailangan dyan magandang infrastruktura tulad ng irigasyon para makapagtanim ka. Kailangan maging may subsidyo sa mga magsasaka. At hindi pwede umaasa doon sa inaangkat na pagkain. Para nabanggit nyo, angkat nga tayo, sasabihin nila hindi. Kung walang supply sa Pilipinas, pwede mo tayo mag-angkat. Pero nakakalimutan nila, bumabagsak halaga ng piso Di ba? 2-3 years ago, nasa 50 pesos yung dolyar. Ngayon, nasa 57, 58, 59 pesos. So kahit na umasa ka dun sa pagkain mo nasa ibang bansa, kung bumabagsak naman yung piso, kahit sinasabi nila, hindi, may supply naman sa ibang bansa, nagmamahal din siya. Kaya ang solusyon talaga doon, huwag tayo titigin sa labas para sa pagkain natin. Huwag tayo umasa doon sa hulog mula sa langit ang murang pagkain. Kailangan, gumalaw ang gobyerno, gumastos para mapamuri yung pagkain. Pero yun nga, kaya medyo nakainis talaga yung nangyari dun sa budget, itong kontrobersya, itong katapos ng 2025. Nakita, hindi agrikultura ang pangunahing priority nila ngayon. Pork barrel talaga. So may magagawa Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, ibang pinagagamitan yung pondo ng parang mas importante kasi ang program funds, ewan ko mo. Anyway, Sir Sunny, yung binabanggit natin ng mga batas, sabi ko kanina, para matiyak na walang nananamantala, mukhang kahit yata 5-6 na batas may ganyan tayo, wala rin mangyayari kung hindi naman talaga ito na ipatutupad ng pamahalaan.
Kasi bahagi ng takbo ng hindi ng Pangulong Marcos, mga nakaraang administrasyon, ang takbo talaga yung liberalisasyon. Ang ibig sabihin ng liberalisasyon, hinahayaan doon sa pamilihan, hinahayaan sa negosyante yung paggalaw nila. So, bagamat kasi sinasabi, meron naman batas para sa price control, meron batas against yung price gouging, meron batas sinasabi, bawal mga monopolyo. Kung sa praktika, ang takbo ng pamahalaan, hindi. Kailangan tayong market economy, kailangan hayaan sa pamilihan, kailangan bigyan ng layang negosyante na walang pakikialam ng gobyerno. Ganyan talaga mangyari. Kasi sa totoo lang, interest sa mga negosyante, negosyo, di ba? Interest na negosyante yung kanyang tubo. So yung mga batayang pangailangan, tulad ng pagkain, kailangan makialam ang pamahalaan. Pagkain, edukasyon, kalusugan, yung mga batayang serbisyo, kailangan makialam ang pamahalaan. Alam ko medyo minsan inis tayo sa gobyerno na masyadong inefficient, corrupt. Hindi ayusin ang efficiency, ayusin ang corruption. Hindi solusyon yung pamilihan sa batayang pangailangan. Okay. Panghuli na lang siguro, Sir Sunny, sa puntong ito. Ano ba sa tingin niyo magiging sitwasyon nun natin? Dahil bagamat may unti-unti pagbaba ngayon, may mga pangunahing bilihin pa rin na mataas ang presyo. Tapos yung tulad ng asukal at bigas, hindi binibenta sa tamang presyo. Ano kaya kahihinatnan? Lalo na't yung posibilidad na maaring tumaas pa ating inflation sa first quarter ng 2025. Posible kaya yun? Ay, siguradong tataas pa rin ang presyo ng bilihin sa pagpasok ng 2025. Malamang nga kaysa hindi. Dahil nga doon sa pag-asa sa inaangkat na pagkain, babagsak din halaga ng piso. May problema ngayon sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya lahat ng mga bagay na yan, magtataas pa rin. At kung susuma lahat, pwede naman. Halimbawa yung bigas, 1 piso, 2 piso na yata ang taas ito sa NCR. Kaya sa pagkahalatan, habang umaangkat tayo ng ating pagkain, habang umaangkat tayo ng mga sangkap para doon sa produksyon natin, mga inputs natin, abono, pesisidio, tataas yan. Ang tanging solusyon dyan, yung gobyerno, gamitin ang kanyang pondo para saportahan ang murang pagkain dito sa ating bansa. Kung hindi niya gagawin yan, may 6 trilyong piso siya taon-taon. Kung gusto niya, pwede niya gawin talaga yan. Sir Sunny, sa ulitin at marami pa tayong gustong matalakay dahil tulad nga binabanggit ninyo, iba ang usaping pagkain, iba ang usaping sigmura para sa mga Pilipino. Thank you, Sir Sunny. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din. Happy New Year din kahit paano. Thank you. Thank you sa inyo. Salamat po. Executive Director po ng Ibon Foundation, Sir Sunny Africa.